nalulungkot kasi maraming sa aming kababayan ang talagang nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na po doon sa mga laylayan. So, yun yung talagang nagtulak sa akin kung bakit siguro ako sa kalagayan ko ngayon na alam ko mahirap yung pagdadaanan namin. Hindi ganun kadali. Una, hindi naman ako ganun kilala dito sa aming bayan. Nakilala ko sa buong Batangas kasi naging pangulo ko ng lahat ng municipal engineers. Naging pangulo ako ng mga lahat po ng civil engineers ng buong Batangas. Kaya po, kahit po sa ang bayan dito sa Batangas, kilala po yung inyong lingkod. Dangan po lamang at dito po sa aming bayan, hindi naman po ako talaga ganong umiikot dahil maraming humihingi ng tulong pero hanggang doon lang. Pero nakita ko sa ngayon nakita ko yung pangangailangan na kailangan siguro ang isang taong katulad ko para kahit man lang mabuo ko yung kwento dahil hindi po pwedeng tayo ay natutulog, masarap ang buhay, pero hindi ko kayang nakakakita ako ng mga tao na nangangailangan. Ako ho ay hindi ho ako makakarating sa aking kalagayan ngayon kung hindi ho ako bukas palad. Ang aking magulang ay isang farmers na, ang aking magulang ay isang payak po may bahay. Kaya sabi ko nga, kung hindi ho sa pagsisikap ng mga magulang ko, wala ako dito. Alam nyo, nung ako ay nagpasya, magdesisyon na tumakbo, yun ho at mga kaibigan ho nating mga mayor at congressman, sabi nila, tinuturuan nila ako. Kasi una, hindi naman ho talaga politiko. Ang tawag ko sa akin sarili, leader. Bakit? Kasi ako yung taong hindi marunong pangako. Ang gusto ko, bago ko ipangako, gawin ko na. Kaya ho, yung notebook na yan, nagsimula dahil tumulong sa akin yung isang kaibigan na mayor po ng isang bayan ng Batangas. Sabi sa akin, pare, may isang programa ako na gusto-gustong kayahin mo. Kasi una, alam ko naman na may kapasidad ka. Pangalawa, ito yung mga tulong na hindi ka makakalimutan ng